Ang unang sinag ng araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang barangay San Roque ay gising na. Ang tahimik na himig ng pagtulog ay napalitan ng maagang pag. Aalin po yung unay ng tandang, ang ingay ng mga sasakyang nagsisimulang bumiyahe, at ang matamis. Alat na amoy ng almusal na inihahanda sa bawat tahanan. Sa loob ng isang maliit, hapit na barong. Parong, si Isabel Bel Reyes 20 taong gulang ay dahang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang batok, at bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng pagod. Ngunit walang oras para reklamo ang kanyang katawan. Ang oras ay pera, at ang bawat butil ng pagtulog ay luho na hindi niya kayang bayaran. Tumangon siya mula sa manipis na banig sa sahig, iniwasan ang natutulog pa niyang kapatid na si Diego. 12 taong gulang pa lamang si Diego, payat at mahimbing na natutulog, may hawak pang lapis sa kanyang kamay na tila ba nandoon pa rin siya sa mundo ng mga pangarap na iginuguhit niya. Pinagmasdan ni Bel ang mga iginuhit ni Diego, na nakadikit sa dingding mga makukulay na larawan ng mga bulaklak, mga ibon na lumilipad patungo sa kalayaan, at isang malaking, masiglang bahay na malayo sa kanilang kasalukuyang tirahan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Bel, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid, at lahat ng kanyang paghihirap ay para rito. Nais niyang makita si Diego, na lumipad tulad ng mga ibon sa kanyang mga gunit, na makatira sa isang maganda at malaking bahay, at hindi kailanman maranasan ang hirap na kinakaharap niya ngayon. Dahan siyang lumabas ng kanilang maliit na silid, dumiretso sa kusina na may katamtamang sukat. Ang kanyang ina, si Aling Mercy, ay nakaupo na sa kanilang bangko, umiinom ng gamot, at humihinga ng mabigat. Ang diabetes ng kanyang ina ay lumala na, at ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mukha ay butot balat, at ang mga mata niya ay lagi ng pagod, tila ba naghahanap ng kapayapaan na matagal nang nawawala. Nanay, magpahinga pa po kayo, malumanay na sabi ni Bel, kahit alam niyang imposible iyon. Hindi kayang magpahinga ni Aling Mercy habang nakikita ang kanyang anak na nagpapakahila. Ayos lang ako, anak. Masasanay ka rin, tugon ni Aling Mercy. Ilit ng ngumiti. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang humihigop ng kape ay nagsasabi ng ibang kwento. Alam ni Bel ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang buhay sa San Roque ay tungkol sa pagsasanay. Pagsasanay sa init, sa ingay, sa amoy ng polusyon at basura na halo. Halong amoy ng sariwang luto at sariwang pandesal. Pagsasanay sa kakulangan, sa pagtitiis, sa patuloy na pagbangon, kahit pa masakit na ang katawan at ang kaluluwa. Ang San Roque ay isang pugad ng buhay, isang tapisera, ang mga magkakakabit na istorya ng pag-asa at desperasyon. Ang makitid na mga eskinita ay puno ng tawanan ng mga bata at malakas na usapan ng mga matatanda. May mga nagtitinda ng iba't ibang uri ng pagkain sa bawat kanto. Mula sa mainit na lugaw, goto, hanggang sa pitong mani at sariwang gulay. Ang bawat umaga ay simula ng isang bagong paghahanap buhay, isang bagong pakikipaglaban. Dito, ang pagtutulungan ay isang paraan ng pamumuhay, ngunit ang gutom at sakit ay laging nakabuntot. Inihanda ni Bel ang kanyang munting baon, 2 piraso ng pandesal at isang maliit na plastic cup ng kape na may kaunting gatas. Ito ang kanyang almusal, at sapat na yon para magkaroon siya ng enerhiya para sa kanyang 3 trabaho.
Ang una niyang trabaho ay bilang tagalinis sa Stewart Hospital, isang pribadong ospital na medyo malayo sa kanilang barangay. Kailangan niyang maglakad ng mabilis para hindi late. Habang naglalakad, dinaraanan niya ang isang maliit na parke na may ilang bangko at matatandang puno. Dito niya laning nakikita si Mang Angbo. Isang matanda, payat na lalaki na may malalin at mapanuring mga mata, ngunit madalas ay tila nawawala sa sarili. Nakasuot siya ng luma at maruming damit at ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Walang kibo si Mang Angbo at madalas ay nakatingin lang sa kawalan. Tila ba may mga anino ng nakaraan na tanging siya lang ang nakakakita. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, may dignidad sa kanyang pagkakaupo, isang bagay na nakapukaw sa puso ni Belle. Isang umaga, umulan ng bahaga. Ang hangin ay malamig at ang mga daanan ay basa. Nakita ni Belle si Mang Angbo na nakaupo sa karaniwan niyang bangko, nanginginig sa ginaw at mukhang gutom. Ang kanyang pandesal at kape ay sapat lamang para sa kanya. Ngunit nang makita niya ang matanda, tila may pumasok na pakiusap sa kanyang puso. Ang pagod at gutom ni Mang Angbo ay tila sumasalamin sa pagod at gutom na matagal nang nararamdaman ng kanyang sariling pamilya. Walang aalinlangan, lumapit si Belle kay Mang Angbo. Mang Angbo, para po sa inyo, anya, iniabot ang isang piraso ng pandesal at ang kanyang kape. Nagurat si Mang Angbo at ang kanyang mga mata ay unting bumalik sa kasalukuyan. At tubili siyang tanggapin ang alok ni Belle. Hindi siya sanay sa kabaitan. Hindi na tainen. Salamat, ang mahinang sabi niya, halos hindi marinig. Hindi po. Tanggapin niyo na po. Mainit po ito. Pilit ni Belle at dahang inilapag ang pandesal at kape sa bangko sa tabi niya. Pagtatapos ay mabilis siyang lumayo, hindi hinintay ang tugon ng matanda. Kinabukasan, muli siyang nagdala ng pandesal at kape para kay Mang Angbo. At sa bawat sumunod na araw, naging bahagi na ng kanyang umaga ang abot ng pagkain sa matanda. Nagsimula silang magkaroon ng luwirang komunikasyon. Sa bawat abot ni Belle, magbibigay si Mang Angbo ng mahinang ngiti o isang tango. Sa paglipas ng mga linggo, unti siyang nagsimulang magsalita. Hindi siya nagsasabi ng kanyang kwento ng diretsyo. Sa halip, lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig na tila ba mga piraso ng isang sirang salamin, maliliit na fragments ng isang masalimuot na nakaraan. Ang katarungan, ay tila isang ilog na pinagtataguan ng mga mapalinlang na bato. Minsan ay sasabihin niya, habang nakatingin sa malayo, ang mga sakin, akala mo'y maliliit na isda lang, pero ang mga ito ang sumisira sa buong ekosistema. O kaya naman, may isang kaso akong hinawakan, isang file na nawala, isang katotohanang ibinaon sa limot. Nangangmaba si Belle sa mga sinasabi ni Mang Angbo. Hindi niya ganap na nauunawaan ang kahulugan ng mga salita. Ngunit ang bigat at lungkot sa tinig ng matanda ay tumataktak sa kanyang puso. May malalim na sakit at katotohanan ang mga kwento ni Mang Angbo. Hindi siya baliw. May dinadala siyang malalim na sugat, isang sugat na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang samahan, isang tahimik na pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ng isang dalagang abala sa pakikipaglaban sa buhay at isang matandang tila inabandona na ng mundo. Pagkatapos ng kanyang shift sa ospital, didiretso si Belle sa palengke. Dito,
Tutulungan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda ng gulay at mga lutong ulam. Ang palengke ay isang simfony ng mga inaytawaran ng mga mamimili, sigawan ng mga tindera, amoy ng sariwang isda, gulay, at mga prutas. Ang init at siksikan ay halos hindi na niya nararamdaman, sanay na siya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na laging nagbibigay sa kanya ng matinding pagkabahala at galit. "O, Aling Mercy, kumusta ang benta? Sana hindi kayo mawala ng bayad sa proteksyon ngayong buwan," ang malakas at mayabang na boses ni Kapitan Dyke Santos. Si Kapitan Dyke ay ang kapitan ng kanilang barangay, ngunit may reputasyon siya na malalim na konektado sa mga illegal na gawan. Kung mayaman siya, at ang kanyang yaman ay tila lumaki ng hindi makatuniran. Lagi siyang may kasamang 2 malalaking lalaki na nagsisilbing kanyang mga bodyguards o enforcer. Tuwing dumarating siya sa palengke, tumatahimik ang lahat. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng takot at pagkaasiwa. "Kapitan Dyke, huwag po kayong alala. Nakahanda na po ang bayad namin." Pilit ng ngumiti si Aling Mercy, nagtago sa likod ng kanyang tindahan. Ngunit si Kapitan Dyke ay hindi natigil. Ang kanyang mga mata ay tumama kay Belle na abala sa pag-aayos ng mga gulay. May matanis, ngunit malalim na kahulugan ang kanyang tingin na nagpakilabot kay Belle. "Belle, ang ganda mo talala. Bakit ka pa nagpapakahirap dito? Kung gusto mo ng mas magandang buhay, sabihin mo lang sa akin." Kinilabutan si Belle. Hindi siya sumagot at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pilit na ipinapakita na hindi siya naapektuhan ng mga salita ng kapitan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, at lalo itong nagpalalim sa kanyang galit. "Hay, kayong mahihirap ang tatalino niyo para magtrabaho, pero ang tadangan niyo sa mga oportunidad," bulong ni Kapitan Dyke sa kanyang mga kasama, sapat para marinig ng mga nakapaligid. Ang mga tao ay nagkunwari na walang narinig, walang nakita. Isang hapon, habang naglalakad si Belle pauwi mula sa palengke, may nakita siyang hindi niya malilimutan. Si Kapitan Dyke, kasama ang kanyang 2 enforcer, ay nakatayo sa tabi ng bangko ni Mang Ambo sa park. Ang mga enforcer ay pinipilit paalisin si Mang Ambo. "Hoy, matanda! Hindi ito rest house mo. Umalis ka dito. Nakakasira ka ng imahe ng barangay." Sigaw ng isa sa mga enforcer. Si Mang Ambo ay tahimik, ngunit may matinding sakit sa kanyang mga mata. Hindi siya gumagalaw. Lumapit si Kapitan Dyke at tinulak ang matanda gamit ang kanyang sapatos. "Wala ka ng silbi dito sa mundo. Hindi ka ba nahihiya? Isa kang baliw. Layas." Ang mga tao na dumadaan ay nagmamadaling lumayo, nagpapanggap na hindi nakikita ang eksena. Ngunit si Belle ay hindi makakilos. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang init ng galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Mang Ambo. Gusto niyang hamunin si Kapitan Dyke. Ngunit ang kanyang katawan ay pinigilan ng takot. Ang takot na baka ang kanyang pamilya ang pagigantihan, ang takot sa kapangyarihan ng kapitan. Nakita ni Kapitan Dyke si Belle, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Oh, Belle! Nakita mo ang kasasapitan ng mga taong walang kwenta. Huwag kang tularan, ha?" Nagmamadaling lumayo si Belle, ang kanyang puso ay kumikirot. Ang larawan ni Mang Ambo na pilit na itinutulak ng mga enforcer na walang magawa
ay tumatak sa kanyang isi. Ang kanyang galit ay lumalin, at kasama niyo ng isang butil ng determinasyon. Hindi niya makakalimutan ang nangyari. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagpakita sa kanya ng kalupitan ng mundo, kundi naghasik din ng bini ng paglaban sa kanyang kalooban. Ito ang isang mundo na kailangan niyang baguhin, hindi lamang para kay Mang Angbo, kundi para na rin sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga tinatapakan ng mga tulad ni Kapitan Dike. Ang umaga ay bumangon nang may matinding pigati sa barangay San Locuo. Hindi ito ang karaniwan, abalang umaga na sinasalubong ni Belle. Ang langit ay kulay abo, at ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Sa bawat paghakbang ng kanyang paanan sa putiksan, tila sumasabay ang bigat ng kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa parke, sa karaniwan niyang lugar, kung saan niya dinadaanan si Mang Ambo, may kakaibang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa kanya. Hindi naroon ang matanda. Ang bangko ay walang laman basa sa hamog ng umaga, at ang buong paligid ay tila nagdatago ng isang malalim na katahimikan. Napahinto si Del. Ang 2 piraso ng pandesal at ang kanyang kape ay nanlamig na sa kanyang kamay. Hindi pa nangyayari na hindi niya makita si Mang Ambo sa lugar na yon. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, isang hindi maipaliwanag na takot ang sumiklab sa kanyang dibdib. Nasaan si Mang Ambo? Ang nakaraang linggo. Ang pagtulak ni Kapitan Dike sa matanda ay sariwa pa rin sa kanyang isip, ikiwan ng mapait na lasa sa kanyang dila. Baka pinagbawalan na itong umupo doon. O kaya'y may mas masahol pang nangyari. Nagsimulang maglakad si Belle, hindi na iniisip ang kanyang trabaho. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok, sa bawat madilim na eskinita na kanyang madadaanan. Tinanong niya ang ilang naglalakad na residente, ngunit karamihan ay nagkibit. Palikat lamang, o kaya'y nagmamadaling lumayo, ayaw makisawsaw sa buhay ng isang baliw na pulubi. Ang San Locuo, sa kabila ng pagiging magkakapit-bahay, ay may sariling batas ang pananahimik at iwas. Ang paghahanap ni Belle ay nagpatuloy hanggang sa dulo ng isang makipot, madilim na eskinita na madalas ay amoy imburnal. Dito, sa gitna ng mga tambak na basura at lumang karton, nakita niya si Mang Angbo. Nakahandusay siya sa lupa. Nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at lagnat. Ang kanyang buhok ay basa at ang kanyang mga labi ay tuyo at putla. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay pawang bulong, mga walang patumanggang pagbigkas na tila ba nakikipag usap sa mga multo. Pasakin, hindi niyo matatakasan ang katotohanan. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang mga dokumento, nasaan na kayo? Nabahala si Belle. Hindi siya iisip. Walang ibang pagpipilian. Ang larawan ni Mang Angbo na pinagtatawanan at itinutulak ni Kapitan Dike ay nagpakulo ng kanyang dugo. Hindi niya hahayaan na mamatay ang matanda sa isang madilim na eskinita isa at walang karamay. Kinuha niya ang kanyang sachet na panyo, pinunasan ng noo ng matanda. Napakainit nito. Mang Angbo, makinig to kayo sa akin. Sabi niya, pilit na ginigising ang matanda. Ngunit hindi ito gumising ng buo. Gamit ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at sa tulong ng adrenaline na dumadali sa kanyang ugat, binuhat niya si Mang Angbo.
matanda ay tayat, ngunit mabiga. Ang bawat hakbang ay mahirap, lalo pa, at nagsimula nang umulan ng malakas. Ang tubig. Ulan ay dumadaloy sa kanyang buhok at mukha, ngunit mas matindi ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Ang ilang tao na nakakita sa kanya ay nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit hindi na siya sumagot. Ang tanging nasa isip niya ay ang Jude Hospital, ang lugar kung saan siya nagtatrabaho, ang pinakamalapit na asa para kay Mang Angbo. Ang paglalakbay patungo sa ospital ay tila walang katapusan. Ang kalsada ay maputik at ang kanyang sapatos ay madalas na madulas. Ang mga jeepney ay nagmamadaling dumaan, ayaw tumigil para sa isang dalagang may buhat na matandang pulubi. Sa huli, kinailangan niyang maglakad. Ang bawat paghakbang ay tila nagpapahina sa kanyang lakas. Ngunit ang imahin ng kapatid niyang si Digo, ang kanyang ina, at ang dignidad na nakita niya kay Mang Ambo ay nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Kailangan niyang iligtas si Mang Ambo. Pagdating sa Jude Hospital, ang marilad na gusali ay tila isang tour na walang damdamin. Ang malamig, malinis na puti ng mga dingding, ang kinang ng marmol na sahig, at ang amoy ng antiseptics ay tila sumisigaw ng isang mundo na napakalayo sa barangay San Roque. Sa front desk, sinalubong siya ng isang nurse na may malamig na tingin. "Miss, ano po ang nangyari?" "Hindi ito emergency room entrance," matigas na sabi ng nurse. "Kailangan po niya ng tulong. May lanat po siya at nanghihina." Sabi ni Belle na hunihingal, ang kanyang mga braso ay nanginginig pa rin sa pagbuhat. Matapos ang maikling pagtatalo, tinanggap rin si Mang Ambo sa emergency room, ngunit hindi pa rin tapos ang kanyang problema. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, ipinabalik siya sa front desk para sa pagkoproseso ng admission. Doon niya nakita si Roberto, ang kanyang supervisor sa housekeeping, na ngayon ay nagtatrabaho bilang assistant administrator. Kilala ni Roberto si Belle, at hindi siya nagtagal upang maging salba. "Belle, ikaw yan. Bakit ka narito? At sino naman yang matanda na yan?" Tanong ni Roberto, na nakasimangot. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. "Sir Roberto, kailangan po niya ng admission. Masama po ang ladi niya." Pakiusap ni Belle, pilit na pinipigilan ng luha na namumuo sa kanyang mata. "Admission? May health insurance ba yan?" "May kamag." "Anak, sino ang magbabayad sa hospital bills niya?" Sunod na tanong ni Roberto. Ang kanyang tinig ay tumataas. "Alam mo namang pribadong ospital ito, Belle. Hindi tayo charity ward. Hindi natin pwedeng tanggapin ang kung sino. Sinong pulubi na walang pambayad? Maliban na lang kung ikaw ang magbabayad." May panunodyo sa kanyang tinig. Nalamig si Belle. Alam niya na hindi niya kayang bayaran ang gastusin sa ospital. Ang kanyang ina, ang kanyang kapatid, ay nakadepende sa kanyang kinikita. Ngunit ang tingin niya kay Mang Ambo, na ngayon ay nakahiga sa isang stretcher sa air, umihingal at nanghihina, ay nagpatindi sa kanyang determinasyon. Hindi niya pwedeng pabayaan ang matanda. Wala po siyang kamag. "Anak na kilala ko, sir." Wala rin po siyang insurance. Pero, "Sir, malapit na po siyang mamatay kung hindi siya matutulungan." Pakiusap ni Belle. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Wala po ba kayong awa,
si Roberto. Wow. Hindi ka pwedeng bumili ng gamot gamit ang awa. Belle, pumalik ka na lang sa trabaho mo. Hindi ito ang problema mo. Matigas na sabi ni Roberto at tinalikuran siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Belle ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balika. Ang kawalan ng katarungan, ang pagiging walang silbi ng sistema, ang pagiging walang boses ng mga mahihirap, ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng asa, may isang apoy ang sumiklab sa kanyang kalooban. Ito ang apoy na nagmula sa galit, sa pagmamalasakit, at sa isang pagnanais na ipagtanggol ang isang tao na tila inabandona na ng lahat. Siya ang lolo ko. Malakas na sabi ni Belle, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Lahat ng nakarinig ay napatingin sa kanya. Magmula sa front desk, sa mga nurse, hanggang kay Roberto na napahinto sa kanyang paglakad. Siya ang lolo ko, ang Rocio Diaz. At ako, ang kanyang apo, si Isabel Reyes. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin. Napakalaki ng kasinungalingan at alam niya iyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nagsabi sa kanya na ito ang tamang gawin. Naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi, ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit ang kanyang tingin ay matapang, hindi nagpatalo. Bago pa man makapagprotesta si Roberto, isang babaeng doktor, bata, ngunit may awtoridad sa kanyang tindig, ang lumapit sa kanila. Siya si Bix Elena Torres, isang bagong doktor na kalilipat lamang sa SUD at may reputasyon na mahusay at may puso. Nakita niya ang pagtatalo at ang desperation sa mukha ni Belle. Anong nangyayari dito, Roberto? Tanong ni Dr. Torres, ang kanyang tingin ay matalin. May emergency bang kailangan ng atensyon? Pak, may matandang pulubi kasi, walang pambayad, walang kamag. Anak. Tapos sinasabi ng cleaning staff na apo niya daw, paliwanag ni Roberto na may halong pagmamataas. Lumapit si Dr. Torres kay Belle at pinagmasdan ang mukha ng dalaga. Nakita niya ang sinseridad at ang matinding pag-aalala. Pagkatapos, bumaling siya kay Roberto. Roberto, ang prioridad natin ay ang buhay ng pasyente. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang tao na mamatay sa ating pintuan. Ipasok mo siya sa isolation room at simulan ang gamutan. Pagkatapos, assess natin ang kanyang kalagayan at ang kanyang apo ay makikipag-usap sa social worker. Isulat mo ang pangalan niya bilang Ambrosio Diaz at ang kasamang responsable ay si Isabel Reyes. Natigilan si Roberto, ngunit hindi siya makatanggi sa utos ng doktore. Si Dr. Torres ay may impluwensya at ang kanyang mga salita ay may bigat. Sa loob ng ilang minuto, inasikaso na si Mang Ambo. Dinala siya sa isang isolation room at ang mga nurse ay nagsimulang magladi ng Ilfrids at bigyan siya ng gamot. Si Belle ay nakatayo sa tabi ng pintuan, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at tako. Salamat sa kabaitan ni Dr. Torres, ngunit takot sa posibleng kahihinatnan ng kanyang kasinungalingan. Ngunit sa sandaling iyon, ang buhay ni Mang Ambo ang mahalaga. Habang si Mang Ambo ay unting lumalakas, si Belle ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Kahit na may trabaho siya, ayaw niyang iwanan ang matanda. Nagpunta siya sa SUD sa gabi pagkatapos ng kanyang shift sa karinderya upang tingnan si Mang Ambo. Si Dr. Torres,
na naging interesado sa kaso ay madalas ding dumalaw. Napansin ni Dr. Torres ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng dalaga at ng matanda. Isang hapon, habang si Belle ay nagbabantay kay Mang Ambo, lumapit si Dr. Torres. Belle, mukhang maganda na ang pakiramdam ni Mang Ambo. Pero kailangan pa rin natin ng impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi mo na lolo mo siya, pero mukhang wala siyang anumang record dito sa ospital na may kinalaman sa pamilya mo. Napahiya si Belle. Ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ng totoo o kahit paano ay bahagyang totoo. Pok, pasensya na po. Alam ko po na nagsinungaling ako. Pero wala po akong choice. Ayaw po siyang tanggapin ni Sir Roberto. Pero hindi po ako nagsisinungaling sa pagmamalasakit ko po sa kanya. Matagal na po siyang iisa. Kaibigan ko po siya, Doc. Nakita ni Dr. Torres ang sinseridad sa mga mata ni Belle. Alam ko, Belle. Nakikita ko yan. Pero, para matulungan natin siya ng gusto, kailangan natin malaman kung sino talaga siya. Hindi ka ba niya nakukwentuhan ng kahit ano? Biglang nahaalala ni Belle ang mga piraso ng kwento ni Mang Ambo, ang mga bulong tungkol sa katarungan, mga sakin, at isang file na nawala. Dok, lagi po siyang nagkukwento ng mga kakaibang bagay. Parang tungkol po sa isang kaso, mga taong sakin, at isang file na nawala. Iisip si Dr. Torres. Kakaiba. Baka may kinalaman sa kanyang nakaraan. May mga pasyente tayong may Alzheimer, so dementia, na madalas magsalita ng mga fragments ang nakaraan. Pero kay Mang Ambo, parang may pattern. Gamit ang kanyang impluwensya at ang mga koneksyon sa hospital system, nagsimulang maghanap si Dr. Torres ng impormasyon tungkol kay Ambrosio Diaz. Ang kanyang pangalan ay hindi gaanong karaniwan at sa tulong ng mga lumang archived at public records, undi silang nakatuklas. Isang araw, bumalik si Dr. Torres kay Belle na may hawak na isang tumpok ng mga lumang papeles at coded na pahayagan. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos hindi makapaniwala. Belle, nakahanap ako ng impormasyon. Ang pangalan niya ay Ambrosio Diaz. Hindi siya bastang pulubi. Siya ay dating tanyag na investigador ng pulisya. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Isang investigador ng pulisya. Hindi ito akalain ni Belle, ngunit sa isang banda, nagkakaroon ng saysay ang mga malalim na tingin at ang mga matatalim na salita ni Mang Ambo. Tingnan mo ito, Belle, sabi ni Dr. Torres. Iniabot ang isang lumang diaryo. Ang pahayagan ay kulay. Dilaw na, at ang larawan ni Ambrosio Diaz, na mas bata pa noon, ay malinaw pa rin. Siya ang naging lead investigator sa isang malaking kaso ng katiwalian sa lupa, dito mismo sa rehiyon na ito. Ito ay tungkol sa mga maliliit na magsasaka na inagawan ng lupa, at kasama rin ang ilang makapangyarihang lokal na opisyal. Ang pinakamalaking pangalan na binabanggit dito ay si Victorino Santos. Sinasabi na siya ang utak sa likod ng lahat ng ito at siya ay isang rising figure sa lokal na politika noon. Parang may bumagsak na kidlat sa isip ni Belle. Victorino Santos. Kapitan Dait Santo. Ang pangalan na nagdulot ng takot sa kanyang puso. Ang lalaki na nagtulak kay Mang Ambo sa parke na nagtawag sa kanya ng baliw. Ang lahat ng mga piraso ay unting nagsama. Pero, Doc, bakit ko siya naging ganito? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig.
Dito ang pinakamasakit na bahagi, Belle, sabi ni Dr. Torres, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Pagkatapos ng ilang linggo ng investigasyon, bigla na lang naglaho si Ambrosio D. At pagkatapos, may lumabas na ulat na siya ay nagkaroon ng mental breakdown at diagnose na may mental illness. Sa pilitan siyang pinaalis sa serbisyo at lahat ng kanyang mga dokumento at ebidensya sa kaso ay nawala. Tila ba may gustong magbawa sa limot sa buong katotohanan? Nagsimulang manginig pang buong katawan ni Belle. Ang galit at pigati ay nagsalpukan sa kanyang dibdib. Hindi siya baliw sinang Angbo. Siya ay isang bayani, isang matapat na investigador na nakipaglaban para sa katarungan. At dahil doon, siya ay ginawan ang masama, siniraan ang pangalan, at inabandona ng sistemang kanyang pinaglingkuran. Ang mga bulong ni Mang Angbo, ang mga piraso ng kanyang kwento ay hindi imbento. Ito ay ang purong katotohanan, ang kanyang dinadalang sakit. Siya ang biktima, Doc, sabi ni Del, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Biktima siya ng mga tulad ni Kapitan Dyke, ang mga sakim na tao na nagsira sa buhay niya. At tinawag nila siyang baliw. Niyakap ni Dr. Torres si Belle na nanginginig sa galit at kalungkutan. Alam ko, Belle. Alam ko. Pero ngayon, alam na natin ng totoo. Ngunit ang katotohanan ay may sariling bigat. Kahit na alam na nila ang nakaraan ni Mang Angbo, ang kanyang kalagayan ay lumala ng mabilis. Ang kanyang matagal na kapabayaan sa sarili, ang stress, at ang sakit ay tila nagsama. Sama, at ang kanyang katawan ay bumigay. Ang mga gamot at pag-aalaga ay hindi na sapat para labanan ang matinding pagod na dinadala ng kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang si Belle ay nagbabantay sa tabi ni Mang Angbo, napansin niya na humihina ang paghinga nito. Ang kanyang mga mata, na madalas ay malalim at malayo, ay tila naghahanap ng kapayapaan. Biglang, nagmulat siya ng mata. Ang kanyang tingin ay matalin, direktang nakatuon kay Belle. May kakaibang lakas ang dumaloy sa kanya. Tinawag niya si Belle. Belle. Inen. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Isang mahinang bulong. Ilapitan ni Belle ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay. Ang balat ni Mang Angbo ay tuyo at malamig. Mang Angbo, nandito po ako, sabi ni Belle. Ang kanyang luha ay malapit nang bumagsak. May inaabot si Mang Angbo sa kanya. Isang luma at kinakalawang na susi na tila gawa sa kahoy at halos masira na sa kalumaan. Ito ay maliit, ngunit ang bigat nito ay tila umaabot sa puso ni Belle. Mga dokumento sa lumang bahay kubo, malapit sa ilog. Bulong ni Mang Angbo, ang kanyang hininga ay humina. Ibigay kay Hukom Castro, maiintindihan niya. Ang kanyang mga salita ay tila isang huling hininga. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay bumagsak, ang kanyang kamay ay binitawan ng kamay ni Belle. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Belle, ngunit ang ilaw sa mga ito ay dahang nawala. Isang huling hininga. Isang huling bulong ng katarungan. Mang Angbo. Mang Angbo. Sigaw ni Belle, ngunit wala ng tugon. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang matandang lalaki na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng kabaitan, ang matandang lalaki na kanyang pinagsilbihan
Ang matandang lalaki na inabandona ng lahat, ngunit may dalang katotohanan ay pumanaw na. Inigpitan ni Belle ang hawak sa susi. Ang init ng kanyang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi halo. Halo ang pighati at isang bagong bigat ang bigat ng responsibilidad. Ang susi. Ang bahay kubo. Ukong Castro. Ang mga salitang ito ay umalingaw sa kanyang isip, isang pangako na kailangan niyang tuparin. Hindi lamang para kay Mang Ambo, kundi para sa katarungan, para sa lahat ng mga tinapak. Apakan ng mga tulad ni Kapitan Taig. Ang pagdaan ni Mang Ambo ay hindi lamang isang katapusan, kundi isang simula. Ang susi ay hindi lamang isang susi sa isang lumang bahay, kundi isang susi sa isang nakabaon na katotohanan, isang asa para sa pagbabago. Ang araw na inilibing si Mang Ambo ay kasing lamig at kasing kulay. Abo ng umaga na kanyang natagpuan ang matanda na naghihingalo sa eskinita. Isang simpleng libing lamang ito na binuo ni Belle mula sa kanyang ipon, sapat para lamang sa isang kabaong at isang maliit na lugar sa sementeryo ng barangay. Walang maraming tao. Anging si Belle, si Aling Mercy, na mahina at napipilitan lamang makadalo, si Diego, na may luha sa mga mata, at si Dr. Torres, na personal na dumalo bilang suporta. Ang ilang kapitbahay na nakakakilala kay Mang Ambo, bilang ang pulubi, ay nagbili ng kagalang. Galang na pagtang mo, ngunit walang tunay na lungkot. Para sa kanila, isa lamang siyang patay na pulubi. Ngunit, para kay Belle, inilibing niya ang isang kaibigan, isang tagapaghatid ng katotohanan, at isang bayani na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatapak muli sa kanyang sariling lupa, bilang isang malaya at marangal na tao. Habang inihuhulog ang kabaong ni Mang Ambo sa malamig na lupa, mahigpit na hawak ni Belle ang kinakalawang na susi sa kanyang palad. Parang bigla itong naging napakabigat, hindi lamang dahil sa material nitong kahoy at bakal, kundi dahil sa bigat ng pangako at responsibilidad na kalakip nito. Ang mga salita ni Mang Ambo ay umalingaw sa kanyang isip. Ukong Castro, bahay kubo, mga dokumento. Ang bawat bulong ay isang utos, isang misyon na hindi niya maahin balewalain. Pagkatapos ng libing, pumalik si Belle sa kanyang dati, abalang buhay, ngunit may malaking pagbabago sa kanyang kalooban. Ang pagkawala ni Mang Ambo ay hindi lamang nagdulot ng pighati, kundi nagpatindi rin ng galit na matagal nang kinikimkim niya laban sa mga tulad ni Kapitan Dike. Ang imahe ni Kapitan Dike na nanunulak sa matanda ay naging isang aapoy na panggatong sa kanyang determinasyon. Ang kanyang mga araw ay puno ng trabaho sa ospital bilang tagalinis, sa palengke, kasama ang kanyang nanay, at sa karinderya sa gabi. Ngunit sa pagitan ng bawat shift, sa bawat pagod na sandali, ang isip niya ay nakatuon sa isang bagay. Ang susi, ang bahay kubo, at ang nakabaon na katotohanan. Alam niyang mapanganib ang kanyang pinapasukan. Ang pangalan ni Kapitan Dike ay kasing kahulugan ng takot at kapangyarihan sa sanrukul. Ang sinumang kumakalaban sa kanya ay madalas na naglaho o nagdaranas ng kasawian. At tama na ang kanyang hinala. Hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ni Belle ang presensya ng panganib. Hindi ito direktang pagbabanta sa simula, kundi isang uri ng soft intimidation na mas nakakapaninig. Palahibo. Sa kanyang paglalakad patungong ospital, napapansin niya ang mga hindi pamilyar na mukha na laging nakasunod sa kanya. O ang lalaking nakabuntot sa malayo na kung minsan ay nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo o
o naglalaro ng telepono. Ngunit ang kanilang mga tingin ay matarin at nakatuon sa kanya. Sa palengke, ang dating maingay na tawaran ng mga kapitbahay ay nagiging mahina at maingat kapag siya ang nakikita. Mayroong mga bulungan, mga pahiwatig na ingat. Ingat ka, o huwag kang maghahanap ng gulo. Isang gabi, habang intake na si Aling Mercy at Belle ng kanilang mga tinda sa palengke, napansin nilang mayroong bakas ng gulo sa kanilang stall. Ang ilan sa kanilang paninda ay sinira, ang mga gulay ay itinapon sa lupa, at ang ilang ludong ulam ay tinapakan. Hindi ito magnanakaw dahil walang anumang nawawala, kundi puro paninira lamang. Ang mga kapitbahay ay nagkunwari na walang nakita, ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay nagbigay ng pahiwatig. Nanay, ano po ang nangyari dito? Bulong ni Belle, ang kanyang lalamunan ay parang tinuyot. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Mercy habang nililinis ang kalat. Wala lang to, anak. Siguro, aksidente lang. Ngunit ang kanyang boses ay naninginig at ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sino kaya ang gagawa nito sa atin? Wala naman tayong kalaban, Belle. Tumingin si Belle sa paligid. Ang mga tindera sa katabing stall ay biglang naging abala sa paglilinis ng kanilang paninda. Walang sinumang gustong magsalita. Ngunit alam ni Belle kung sino ang salarin. Ang tanging nagkikinkim ng galit sa kanila ay si Kapitan Dick. Ito ay isang malinaw na babala. Isang mensahe na nagmula sa dilim, nagsasabing huminto siya sa kanyang ginagawa o mas masahol pa ang mangyayari. Ang pagkasira ng kanilang paninda ay maliit lamang, ngunit ito ay sapat para maghasik ng takot sa puso ni Aling Mercy at Diego. Para kay Belle, ito ay nagpatindi sa kanyang pagkasukwang at determinasyon. Hindi po ito aksidente, Nanay, sabi ni Belle sa kanyang sarili habang tinitulungan si Aling Mercy na magligpit. Sa kanyang loob, lumalakas ang apoy ng paglaban. Hindi niya hahayaan na matakot ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na tuluyan silang tapakan ng mga tulad ni Kapitan Dick. Kinaumagahan. Habang ang init ng araw ay dahang lumilitaw sa abot. Anaw. Nagpasya si Belle na hindi na siya maghihintay pa. Ang mga banta ay nagpatindi sa kanyang pagmamadali. Kailangan niyang hanapin ang bahay, kubo na binanggit ni Mang Angbo. Pagsapit ng hapon, matapos ang kanyang siyas sa ospital, ipinagpaalam ni Belle kay Aling Mercy na pupunta siya sa isang kaibigan. Hindi niya sinabi ang tunay na lakad niya. Ayaw niyang madamay ang kanyang ina sa anumang panganib. Hawak ang lumang susi na nakasabit sa kanyang liid. Nakatago sa ilalim ng kanyang blusa. Nagsimulang maglakad si Belle patungo sa Ilog Pasig. Ang ilog ay isang napakalaking bahagi ng buhay sa Manila. Isang arterya na puno ng kasaysayan, ngunit sa kasalukuyan ay madalas ding binabalot ng polusyon at kalungkutan. Habang papalapit siya sa ilog, ang kapaligiran ng Sanlooco ay anggi. Unting nagbabago. Ang mga ingay ng sasakyan at tawanan ay pinalitan ng ihip ng hangin at bulong ng tubig. Ang mga bahay ay nagiging mas malayo, ang agwat sa isa't isa, at ang mga daanan ay nagiging mas makitid at masukal. Naalala niya ang sinabi ni Mang Ambo. Pahay kubo, malapit sa ilog, maraming bahay. Kubo na sira. Sira sa gilid ng ilog. Ang iba ay halos gumuho na. Ang mga ito
ay tila mga anino ng nakaraan, mga isaktura na binitawan na ng panahon at ng mga tao. Ang hangin ay may dalang amoy ng pinagsamang luma at nabubulok na kahoy, basa na lupa, at isang bahagyang amoy ng ilog na hindi nakasing. Sariwa ng dati. Naglakad si Belle sa mga pilapil, binabantayan ang bawat bahay. Kubo! Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat paglipas ng oras. Paano niya malalaman kung alin sa mga ito ang bahay ni Mang Angbo? Ang kanyang asa ay nagsimulang gumuho, ngunit hindi siya sumuko. Si Mang Ambo ay hindi nagbigay sa kanya ng malinaw na direksyon, ngunit alam niya na may koneksyon ng matanda sa ilog. Patuloy siyang naglakad hanggang sa maabot niya ang isang bahagi ng ilog na mas tahimik at mas malayo sa kabihasan. Dito, nakatayo ang isang bahay. Kubo na mas malaki kaysa sa iba, ngunit mas luma at mas sira. Ang bubong nito ay butas. Putas, ang mga dingding nito ay halos gumuho na, at ang buong istruktura ay nababalutan na ng mga baging at damo. Tila ito ay isang bahay na matagal nang inabandona, na kinain na ng kalikasan. Ngunit mayroong isang bagay tungkol dito na nagpatigil kay Belle. Isang kakaibang pakiramdam, tila ba mayroong isang enerhiya na nakatira pa rin dito. Sa tabi ng bahay. Kubo. Mayroong isang matandang puno ng mangga na tila matagal na ring kasama ng bahay. Naalala niya ang kwento ni Mang Ambo tungkol sa pagiging malapit sa kalikasan. Lumapit si Belle sa bahay kubo. Ang bawat hakbang ay maingat, ilan natatakot, na baka ang anumang ingay ay makagambala sa katahimikan na matagal nang bumabalot sa lugar. Ang mga pinto ay nawala na, at ang loob ay puno ng alikabok at mga dahon. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga butas ng bubong. Lumilikha ng mga ilaw at anino sa loob. Ang sahig ay yari sa lumang kahoy na tila malapit ng gumuho. Nagsimulang maghanap si Belle. Dahan niyang sinuri ang bawat sulok, bawat poste, bawat bahagi ng dingding. Wala siyang makita. Ang pagkadismaya rin nagsimulang sumiksik sa kanyang dibdib. Paano kung mali siya ng bahay? Paano kung walang anumang file? Paano kung ang lahat ay isang ilusyon lamang ng isang naghihinalong matanda? Ngunit hindi siya sumuko. Naalala niya ang pagiging matiyaga ni Mang Angbo, ang kanyang pagiging determinado sa paghahanap ng katotohanan. Umina siya ng malalim at muling tiningnan ng susi sa kanyang kamay. Hindi ito ordinaryong susi. Mayroong kakaibang hugis ang hawakan nito, tila bayari sa isang uri ng matigas na kahoy. Pumalik siya sa gitna ng bahay at maingat na inisa. Isa ang sahig. Ang mga sahig na kahoy ay luma na, ang iba ay maluwag na. Sa kanyang paghahanap, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na medyo iba ang kulay at parang mas matibay kaysa sa iba. Sinubukan niyang itulak, ngunit hindi ito gumagalaw. Inabayan ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Dahan niyang ipinasok ang susi sa isang maliit na uka sa pagitan ng dalawang tabla. Hindi ito isang karaniwang kihol. Tila ito ay isang sining, isang nakatagong mekanismo. Sa ikot ng susi, narinig ni Belle ang isang mahina, ngunit malinaw na dahan. Dahang gumalaw ang sahig. Isang maliit na bahagi ng sahig ang lumitaw, nagbubunyan ng isang maliit na kompartamento sa ilalim. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Narito ito. Ito na yon.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kompatamento. Sa loob, naroon ang isang lumang kahon na yari sa kahoy, nabubulok na ang takip, at nababalutan ng manipis na layer ng amag. Inilabas niya ito ng maingat. Ang kahon ay mabigat, tila ba puno ng mga lihin na matagal nang nakabaon. Pinuksan niya ang kahon. Ang amoy ng lumang papel, ng alikabok, at ng panahon ay humaplos sa kanyang ilong. Sa loob, naroon ang isang lumang diary na may takip na balat, halos nabubulok na rin, at ilang tumpok ng mga papel na dilaw na ang kulay. Kinuha niya ang diary. Ang mga pahina nito ay malutong at ang sulat. Kamay ay kakaiba. Hindi ito karaniwang Tagalog. Ito ay puno ng mga maikling salita, mga simbolo, at mga guhit. Isang uri ng cipher o code. Mga code na binanggit ni Mang Ambo sa mga bulong niya. Hindi niya ito naiintindihan. Ang kanyang asa ay muling nabawasan, ngunit hindi nawala. Naalala niya ang sinabi ni Mang Ambo. Ibigay kay Hukom Castro. Maiintindihan niya ang pangalan na iyon. Hukom Castro. Sino siya? Paano niya mahahanap ang taong ito? Sa gitna ng kanyang kawalan ng kaalaman, ang pangalan ng hukom ay tanging gabay niya. Pumalik si Belle sa San Roque na may dalang kahon, nakatago sa isang lumang sako. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lamang sa kanyang balikat, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang isip ay abala. Sa paghahanap, tinanong niya si Dr. Torres na siya rin nakakaramdam ng matinding pagkalismaya sa pagkamatay ni Mang Ambo. Hukom Castro. Doc? Tanong ni Belle. Kilala niyo po ba ang isang Hukom Castro? Nad. Isip si Dr. Torres. Remy Castro. Remedios Castro. Ah. Oo. Sikat na hukom, iyon dati. Isa siyang matapang at matapat ng hukom. Maraming kaso ng katiwalian ang hinawakan niya. Naalala ko, isa siya sa mga hukom na nagpahayag ng suporta sa kaso ni Ambrosio Diaz noong panahong nawala ang mga dokumento. Ngunit biglatin siyang nagretiro matapos ang kaso ni Ambrosio Diaz. Maraming bulungan na may kinalaman din sa kaso ni Diaz ang kanyang retiro. Nagliwanag ang mukha ni Belle. May koneksyon. May asa. Lok, saan ko po siya mahahanap? Sa tulong ni Dr. Torres at ng kanyang mga koneksyon sa lumang network ng Corte, nahanap nila ang address ni Hukom Remedios Remy Castro. Nakatira siya ngayon sa isang tahimik na subdivision sa labas ng syudad. Isang lugar na malayo sa ingay at gulo ng San Luque. Sa isang umaga na walang trabaho si Belle, naglakas. Luwag siyang hanapin ang bahay ni Hukom Remy. Ang paglalakbay ay mahaba at ang kapaligiran ng subdivision ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging dayuhan. Ang mga bahay ay malalaki at malalayo sa isa't isa. May mga makod at gete. Iba sa kanilang bahay. Kubo na, halos magkadikit sa San Roque. Nang makarating siya sa harap ng bahay ni Hukom Remy, atubili si Belle. Malaking bahay ito. Malinis at may magandang hardin. Napaka-imposible na ang isang tulad niya ay makikipag-usap sa isang respetadong hukom. Ngunit ang asa para kay Mang Ambo at ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya
ay nagtulak sa kanya. Pinindot niya ang doorbell. Matapos ang ilang sandali, isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang buhok ay puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalin at matatalino. Siya si Hukom Remy. Nagulat si Belle sa kanyang presensya. Mayroong isang aura ng awtoridad at dignidad ang matandang Hukom, kahit na nakasuot lamang siya ng simpleng damit. Pahay. Magandang umaga po, panimula ni Belle. Ang kanyang boses ay naninginig. Ako po, si Isadora Reyes. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. May kinalaman po kay Ambrosio Diaz. Ang pangalan ni Ambrosio Diaz ay tila nagpabago sa ekspresyon ng Hukom. Mayroong lungkot at pagkabigla sa kanyang mukha. Ambrosio Diaz. Ano ang kailangan mo sa kanya? Isinalaysay ni Belle ang lahat, mula sa kanyang pagkakaibigan kay Mang Angbo, sa kanyang pagkamatay, sa pagtuklas, sa kanyang tunay na pagkatao, hanggang sa huling habilin, at ang paghahanap sa bahay kubo. Sa kanyang pagsasalaysay, inilabas ni Belle ang lumang susi, at ang kahon, na naglalaman ng diary. Nakikinig si Hukom, Remy ng maingat, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat salita ni Belle. Sa una, mayroong pagdududa. Marami ng tao ang gumagamit ng mga pangalan ng mga biktima para sa kanilang pansariling interes. Ngunit nang makita niya ang susi at ang diary, isang kislap ang lumabas sa kanyang mga mata. Kinilala niya ang susi. Ito ay isang uri ng luma at kakaibang gawa na susi na madalas gamitin ng mga investigador noon para sa mga lihim na compartment. At ang diary. Ito ba ang mga dokumento na nawawala noon? Pulong ni Hukom Remy, kinuha ang diary at ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko po maintindihan ang sulat. Hukom, hindi po ito ordinaryong sulat, sabi ni Belle. Oo, dahil ito ay sulat. Kamay ni Ambrosio. Mayroon kaming sariling paraan para itago ang impormasyon sa mga panahong iyon. Ito ang aking nakalimutan, ang aking pinangambahan, sabi ni Hukom Remy. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Ambrosio. Siya ay isang matapat at matalino na investigador. Isang bayani na inabandona ng sistema. Akala ko ay tuluyan nang nawala ang lahat. Niyaya ni Hukom Remy si Belle sa kanyang opisina. Isang silid na puno ng mga libro at mga lumang dokumento. Dito, sinimulan ni Hukom Remy ang pag-letter sa diary ni Mang Ambo. Hindi ito madali. Ang bawat pahina ay puno ng mga maikling salita, mga kod, at mga abbreviation na tanging si Mang Angbo at ang kanyang mga kasama noon ang nakakaalam. Ngunit sa bawat simbolo, sa bawat numero, muling binuhay ni Hukom Remy ang mga alaala, ang mga dating ginamit na cipher, at ang mga detalye ng kaso na matagal nang gumambala sa kanyang isip. Habang nagbabasa, ang mukha ni Hukom Remy ay nagiging maseryoso. Tila isang nakalimutang pinto ang muling binuksan, naglalabas ang mga katotohanan na matagal nang nakatago sa dilin. Ang diary ay puno ng mga pangalan, mga petsa at mga halaga ng suhol. Detalyadong ilarawan ni Mang Angbo kung paano inagawa ng lupa ang mga mahihirap na magsasaka at residente. Mayroong mga kopya ng mga peting dokumento, mga banta sa mga biktima, at kung paano ginamit ang iba't ibang legal na loopholes para lamang makakuha ng lupa. At sa gitna ng lahat ng ito, paulit na lumalabas ang pangalan. Victorino Santos. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang rising figure na handang gumawa ng anumang bagay para sa kapangyarihan at yaman. Ang diary
ay naglalaman din ng detalyadong paglalarawan kung paano siya kinilaglad, kung paano nilikha ang mga ebidensya para siya ay mapabintangan na may sakit sa tag, iisip, at kung paano nawala ang lahat ng kanyang mga file. Hindi ako nagkamali, Belle. Siya nga, bulong ni Ukong Remy, ang kanyang mga mata ay matatalin, puno ng galit at katarungan. Ang lahat ng ito ay ang pinagsamang ebidensya na kailangan natin para ipagpatuloy ang kaso. Si Kapitan Guy, matagal na niya itong tinatago. Habang binubuksan ang bawat pahina, nararamdaman ni Belle ang bigat ng katotohanan. Ang bawat salita ni Mang Ambo, ang bawat hirap na dinanas niya, ang bawat luha na iniligay niya sa kanyang diary, ay nagiging isang malinaw na ebidensya laban sa mga mapang pabuso. Ang mga piraso ng fossil ay unting nabuo, at ang larawan ay malinaw. Hindi lamang si Mang Ambo ang biktima, kundi ang buong komunidad ng San Roque, ang mga mahihirap na inagawa ng kanilang karapatan. Ang susi na ibinigay ni Mang Ambo ay hindi lamang nagbukas ng isang lumang kahon, kundi nagbukas din ng pinto sa isang matagal ng hinahangad na kataron. Ang misyon ay hindi pa tapos, ngunit ang landas ay naging malinaw na. Ang opisina ni Hukom Remedios Renac Castro ay hindi na isang silid para sa mga formal na paglilitis, kundi isang pugad ng katotohanan. Napapalibutan ng mga librong luma at alikabok, mga nakabalumbong na batas, at mga nagkalad na pahina ng nakalimutang kasaysayan dito, unting nabuo ang buong tapiserya, ang katotohanan. Sa bawat simbolo, sa bawat kod, at sa bawat linya na binasa ni Hukom Remy mula sa diary ni Mang Ambo, tila nagising ang isang natutulog na higante. Ang dati, mga bulong at pirasong kwento ay ngayon ay isang malinaw at malakas na boses, nagbubunyad ng isang malalim na katiwalian na matagal nang ibinaon sa limo. Ang lahat ng ito, Belle detalyado, bulong ni Hukom Remy, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang itinatago sa isang lumang folder ang mga huling pahina ng diary. Ang kanyang boses, na dati kalmado at kontrolado, ay ngayon ay may bahid ng matinding pigati at galit. Ang pagkuha ng lupa sa mga magsasaka, ang pagpapagawa ng mga peking dokumento, ang pagbabanta sa mga testigo at ang paggamit ng kanilang sariling batas upang sirain ang isang matapat na tao. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng diary na tila ba pinoprotektahan ito mula sa masasamang mata. Si Victorino Santos nagtago siya sa ilalim ng kanyang posisyon bilang kapitan, ngunit ang kanyang mga ugat ng katiwalian ay mas malalim kaysa sa inaakala. Para kay Belle, ang bawat pahina na nabuksan ay isang pananaw sa sakit at paghihirap na dinanas ni Mang Ambo. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat detalye, ngunit kasabay nito ay lumalalim ang kanyang determinasyon. Hindi na ito para lamang sa matanda. Ito ay para sa katarungan, para sa mga taong walang boses, at para sa kanyang sariling pamilya na biktima rin ng sistemang iyon. Ukong, ano po ang susunod nating gagawin? Tanong ni Belle. Ang kanyang tinig ay matatag, walang bakas ng pagdududa o tako. Ang dating mahihiyain at aalala na dalaga ay unting nagiging isang mandirigma. Tumingin si Hukom Remy kay Belle, isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang labi. Ang katotohanan ay may sariling bigat, Belle. At ngayon, mayroon tayong sapat na timbang upang igiba ang mga pader na itinayo ni Kapitan Tay. Nagsimula siyang tawagan ng kanyang mga dating kasamahan sa industriya ng batas ng abogado, mga prosecutor, at mga huwes na may integridad. Sa una, mayroong atubili.
Ang pangalan ni Kapitan Dite ay kasing kahulugan ng kapangyarihan at koneksyon sa buong syudad. Maraming natatakot, maraming aatubili na sumuong sa isang labanan na tila batalo na bago pa magsimula. Ngunit sa bawat pagsusumamo ni Hukong Remy, sa bawat pagbabanggit sa pangalan ni Ambrosio Diaz at sa mga ebidensyang nakatago sa diary, unting nabuhay ang apoy ng katarungan sa puso ng mga dati niyang kasamahan. Hindi nagtagal. Umabot din sa media ang balita. Isang journalist na dating pinagkakatiwalaan ni Hukong Remy, isang matapang at batikang investigador na nagngangalang Dante Reyes, walang kaugnayan kay Belle, ang naging interesado sa kwento. Ang pagkawala ni Ambrosio Diaz ang kaso ng katiwalian sa lupa at ang paglitaw ng mga bagong ebidensya mula sa isang matandang pulubi, ito ay isang kwento na hindi maaaring balewalain. Ang media coverage ay nagsimulang maging isang ingay, isang puwersa na hindi kayang pigilan ni Kapitan Dite. Ngunit ang kapitan ay hindi basta susuko. Ang kanyang kapangyarihan ay itinatag sa takot at pananakot. Habang lumalakas ang ingay, lumalakas din ang kanyang pagtatangka na pigilan ng katotohanan. Ang mga pagbabanta ay naging mas direkta, mas personal. Isang hapon, pagkatapos ng klase, si Diego, na ngayon ay mas tahimik at mas balisa kaysa dati, ay hinabon ng mga tauhan ni Kapitan Dite. Hindi siya sinaktan, ngunit binantan. Sabihin mo sa arin mo, huwag siyang makialam sa hindi niya alam. O, baka may mas masamang mangyari sa pamilya niya. Umuwi si Diego na umiiyak. Ang kanyang mga guhit na dati puno ng buhay ay ngayon ay puno ng mga luha. Ang insidente ay nagpatindi sa takot ni Aling Mercy na halos hindi na makatulog sa gabi. Kinabukasan, ang karinderya ni Aling Mercy ay muling sinira. Ngayon, hindi na lamang ito simpleng paninira. Ang mga bintana ay basag, ang ilang gamit sa kusina ay sinira, at mayroong graffiti na nakasulat sa pader. Huwag kayong makialam. Nanginginig si Belle, hindi sa tako, kundi sa matinding galit. Ang mga gawaing ito ni Kapitan Dite ay hindi lamang naglalayong takutin siya, kundi naglalayong sirain ang pinaghirapan ng kanyang pamilya, ang kanilang pinagkukunan ng buhay. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang naging matatag. Ang imahe ni Mang Ambo na itinulak sa parke, ang kanyang mga bulong na naghahanap ng katarungan, at ang kanyang huling hininga, ang lahat ng ito ay nagtulak kay Belle na magpatuloy. Hindi tayo susuko, nanay, sabi ni Belle, abang niyayakap ang kanyang umiiyak na ina. Hindi natin hahayaan na mawala ang lahat ng ito. Pabayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Si Hukong Remy, na nakarinig ng mga pagbabanta, ay nagbigay ng mga paalala kay Belle. Alam kong mahirap ito, Belle. Ngunit tandaan mo, ang liwanag ng katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang anino ng pananakot. Patuloy tayong maglaban. Ipinagkaloob din niya ang proteksyon ng batas sa pamilya ni Belle, nagbigay ng mga pulis na magbabanday sa kanilang lugar, kahit palimitado ang mga ito. Sa gitna ng lumalaking ingay at tensyon, isang pampublikong pagdinig ang itinakda. Hindi ito bastang pagdinig. Ito ay magiging isang paglilitis sa harap ng publiko, isang pagkakataon para sa katotohanan na lumabas sa liwanag. Ang mga balita tungkol sa pagdinig ay kumalat na parang apoy sa buong Manila. Ang mga tao ay uhaw sa katarungan, uhaw sa isang kwento ng pag-asa. Ang araw ng pagdinig
ay isang malamig at maulang umaga. Ang City Hall, isang maringal na gusali na nagpapahiwatig ng awtoridad at kapangyarihan, ay puno ng mga tao. Ang malaking bulwada ng pagdinig ay siksikan mula sa mga journalist na handang kumuha ng bawat salita, sa mga aktivista na naghahanap ng pagbabago, at sa mga ordinaryong residente ng San Lucuri na dumalo upang makita ang hustisya. Ang air conditioning ay nagbibigay ng artificial na lamig, ngunit ang tensyon sa loob ng bulwagan ay sapat upang magdulot ng matinding pawis. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon si Belle. Ngayon, hindi na siya ang dating mahiyain at aatubiling dalaga. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroong isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na nagmumula sa pagiging determinado. Suot niya ang isang simpleng barong Tagalog na nagbibigay sa kanya ng dignidad at pagiging Pilipino. At sa kanyang leeg, nakasabit ang kinakalawang na susinimang ambo. Ngayon ay malinis na at tila isang medalya ng karangalan, isang anting. Anting ng katotohanan. Ang liwanag ng kamera ay nakatuon sa kanya habang papalapit siya sa rostrong. Ang bawat akbang ay matatag, puno ng lakas na tila nagmula sa kaluluwa ni Mang Ambo. Sa madla, nakita niya si Hukom Remy na nakaupo sa unang hilera, matatag, at nagbibigay ng isang pahiwatig ng ngiti ng pagsuporta. Nakita rin niya si Dr. Torres, si Diego na may hawak na lapis, at si sketchbook at kahit si Aling Mercy, na pinilit makapunta, may bakas ng takot, ngunit puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. Ngunit ang pinakamatinding tingin ay naramdaman niya mula sa kabilang panig ng bulwagan, kung saan nakaupo si Kapitan Dex Santos. Ang kapitan, na dating mayabang at mapagmataas, ay ngayon ay balisa. Ang kanyang mga mata ay nagalagablab sa galit at pagkabahala. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang katapusan. Nang makalapit si Belle sa mikapuno, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang malamig na mikropono sa kanyang kamay. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ito na ang sandali. Ang sandali na magbabalik ng dangal sa isang inosenteng tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Belle, ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula. Ngunit unting lumakas, nagkaroon ng awtoridad na tila nagmula sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Ako po si Isabel Reyes, at narito po ako upang ibahagi ang isang kwento. Hindi po ito kwento ng isang taong mayaman o makapangyarihan. Ito po ay kwento ng isang ordinaryong tao, isang pulubi na tinawag ng marami, ngunit isang bayani na dapat na ating tandaan. Sinimulan ni Belle ang kanyang pagsasalaysay, nagmumula sa kanyang puso. Ikinuwento niya ang kanyang pagkakaibigan kay Mang Ambo, ang kanyang simpleng gawin ng pagbibigay ng pandesal at kape sa bawat umaga. Ang mga piraso ng kwento na ibinahagi ni Mang Ambo, ang ilog na may mapanilang na bato, ang mga sakin na isda, ang file na nawala. Para sa akin, siya ay isang matandang pulubi lamang. Isang tao na tila inabandona na ng mundo. Ngunit sa kanyang pagkamatay at sa tulong ni Dr. Elena Torres, nalaman ko ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang tingin ay tumama kay Dr. Torres na nakaniti ng buong suporta. Siya po si Ambrosio Diaz, isang dating tanyag at matapat na investigador ng pulisya na nakikipaglaban para sa katarman. Isang tao na hinamon ng katiwalian, at dahil doon, siya ay sinira ng pangalan, tinawag na baliw, at inabandona ng sistemang kanyang pinaglingkuran. Ang mga tao sa bulwagan ay nagsimulang magbulungan,
Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at lungkot. Ang kwento ni Mang Ambo ay hindi na lamang isang balita. Ito ay naging personal. At bago ko siya pumanaw, iniwan niya po sa akin ang susi na ito, sabi ni Belle, at ipinakita ang susi sa kanyang leeg. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap sa susi. At sinabi niya po sa akin na hanapin ang bahay, kubo, at ibigay ang mga dokumento kay Hukom Remedios Castro. Pumaling siya kay Hukom Remy, na ngayon ay tumayo. Ang hukom, sa kanyang sariling matatag na tinig, ay nagpatuloy. Ako po si Remedios Castro, at kinukumpirma ko po ang lahat ng sinabi ni Binibining Reyes. Ang diary na ito, na matagal nang nawawala, ay naglalaman ng detalyadong ebidensya ng katiwalian sa lupa na nagaganap dito sa ating rehiyon. Mga peking dokumento, mga pagbabanta, at ang mga pangalan ng mga sangkot lahat ay naririto. Sa tulong ng mga graphics at mga dokumentong ipinapakita sa malaking screen, isang inilatag ni Hukom Remy ang mga ebidensya. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga halaga ng suhol. Ang bawat ebidensya ay isang patak ng lason sa reputasyon ni Kapitan Dyke. Ngunit ang pinakamatindi ay ang pagbabanggit sa pangalan ni Victorino Santos. Ang utak sa likod ng lahat ng ito, ang taong nagdulot ng pandurusa sa maraming pamilya at nagtangkang magbaon sa limot sa isang matapat na investigador, ay walang iba kundi si Victorino Santos, na ngayon ay kinikilala bilang Kapitan Vic Santos. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa magla. Ang bulwagan ay napuno ng ingay. Si Kapitan Dyke ay biglang tumayo, ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Mga sinungaling. Ginagawa niyo lang yan para sirain ako. Walang katotohanan dyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses ni Belle ay muling umalingaw, puno ng emosyon. Ang kwento po ni Mang Ambo ay hindi lamang kwento ng katiwalian. Ito po ay kwento ng kawalan ng katarungan, ng pagiging walang boses ng mga mahihirap, at ng pagiging bulag ng sistema. Hindi po siya baliw. Siya po ay isang matapat na tao na inabandonan ng lipunan. At ang kanyang pagdaan ay hindi po dapat maging isang katapusan, kundi isang simula. Simula ng pagbabago, simula ng paglaban para sa katotohanan at katarungan. Hindi natin pwedeng hayaan na ang mga taong nakikipaglaban para sa katotohanan ay malimutan. Dapat nating ibalik ang dangal ng bawat isa mula sa isang matapat na investigador, isang ama, o sinumang biktima ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang boses ay tila nagbigay ng isang electric shock sa buong bulwagan. Ang mga tao ay tumayo at isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw kasama ng mga sigaw ng hustisya para kay Mang Ambo. At Kapitan Dyke, ibagsak. Ang mga journalist ay mabilis na kinukunan ang bawat reaksyon, bawat luha, bawat sigaw. Ang ebidensya ay matibay at ang testimonya ni Belle ay nakayakap sa puso ng mga tao. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga kaso ay muling binuksan. Si Kapitan Dyke Santos at ang kanyang mga kasamahan ay inaresto, inimbestigahan, at sa huli ay kinasuhan ng maraming kaso ng katiwalian, aabuso sa kapangyarihan, at paglabag sa karapatang pantao. Ang kanyang imperyo ng takot ay unting gumuho. Ang mga aninunaka ng idinulot sa San Rocco ay unting nawala. Sa barangay San Rocco, ang umaga ay nagkaroon ng bagong kulay. Hindi na ito ang dati kulay pabo at balisa na umaga. Mayroong ningning ng
asa sa bawat sinag ng araw. Ang pagbagsak ni Kapitan Duck ay nagbigay ng bagong buhay sa komunidad. Ang pinakamahalagang kaganapan ay ang pagbabalik ng dangal kay Ambrosio Dietz. Isang formal at marangal na libing ang isinagawa para sa kanya sa tulong ng lokal na pamahalaan, ng media, at ng mga tao na ngayon ay nakakaalam na ng kanyang punay na kwento. Sa halip na isang simpleng libing sa isang sananteryo ng barangay, si Mang Ambo ay inilibing sa isang piling lugar bilang isang bayani. Ang kanyang kabaong ay binalutan ng watawat ng Pilipinas at ang mga lumang kasamahan sa serbisyo, kasama ang ilang matataas na opisyal ay nagbigay ng huling pagpupugay. Nakaupo sa unang hilera si Belle, kasama si Hukom Remy, Dr. Torres, Aling Mercy at Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay luha ng kagalakan at pagpapakumbaba. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Mang Ambo. Ang kanyang dangal ay naibalik na. Ang kwento ni Belle at Mang Ambo ay hindi lamang nanatili sa mga pahina ng dyaryo. Ito ay naging isang inspirasyon. Mula sa pagiging isang ordinaryong dalaga na nakikipaglaban para sa kanyang pamilya, si Belle ay naging isang matapang at kinikilalang aktivista sa lipunan. Kasama si Hukom Remy, itinatag nila ang isang organisasyon ng komunidad na pinangalan ng Puso ng Pag-asa. Ang layunin nito ay simple, ngunit napakalain. Upang magbigay ng suporta sa mga nakalimutang miyembro ng lipunan, mga matatandang walang tirahan, mga dating sundalo na inabandona, at mga biktima ng kawalan ng katarungan na walang boses. Ang Puso ng Pag-asa ay naging isang kanlungan. Ang mga lumang gusali sa San Roque ay renovate at ginawang sentro ng tulong. Nagkaroon ng feeding programs para sa mga nagugutom, libreng konsultasyon sa legal para sa mga biktima ng pang-aabuso, at mga programa para sa sinin at edukasyon para sa mga bata. Si Belle ang naging puso ng organisasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati abala sa paglilinis at pagtitinda, ay ngayon ay abala sa pagpulong, sa pag-organisa, at sa pagbibigay ng pag-asa. Si Hukom Remy ang kanyang mentor, nagbibigay ng payo at gabay. Si Diego, na dati natatakot na gumuhit ng mga lumilipad na ibon bilang pagtakas sa katotohanan, ay ngayon ay gumuguhit ng mga larawan ng katarungan, ng pagkakaisa, at ng pag-asa. Sa tulong ni Belle, ginagamit niya ang kanyang sining upang sabihin ang mga kwento ng mga nakalimutan, upang ipinta ang hinaharap na puno ng liwanag para sa kanilang komunidad. Ang kanyang mga guhit ay hindi na lamang pangarap. Dito ay naging isang instrumentong nagbibigay inspirasyon. Ang lumang susi ni Mang Ambo ay nanatili pa rin sa liig ni Belle. Ngayon ay nakasabit sa isang payat na pilak na kadena na tila isang simbolo ng kanyang misyon. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat ngiti na kanyang nakikita sa mukha ng mga natulungan niya, naaalala niya si Mang Ambo. Ang simpleng kabaitan ng isang dalaga sa isang matandang pulubi ay nagbunga ng isang malakas na puwersa, isang pagbabago na umabot sa buong komunidad. Ang kwento ni Belle at Mang Ambo ay naging isang patunay na kahit ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan, kapag pinagsama sa tapang at determinasyon, ay may kakayahang magsindi ng apoy ng katarungan. Ito ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa yaman o posisyon, kundi sa puso ng isang tao na handang lumaban para sa tama at sa pag-asa na ang isang mas mabuting bukas ay laging posible. Ang Barangay San Roque, na dati pugad ng kahirapan at kawalan ng pag
asa ay ngayon ay isang tanglaw, isang simbolo ng pagbabago at isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pusa ng pag-asa.